Sa isang napakalamig na gabi ng taglamig, isang lalaking nag-iisa ang nakapansin ng dalawang lobo na tahimik na gumagalaw sa hangganan ng kanyang lupain. Sa halip na magpakita ng pag-aalipusta, ang mga matikas ngunit takot na hayop ay tila balisa. Kinakamot ang kanyang pintuan na parang humihingi ng kanlungan. Nang buksan niya ito, hindi siya handa sa hindi pangkaraniwang karanasang naghihintay sa kanya. Ano nga kaya ang dahilan kung bakit lumapit ang mga giniginaw na lobong ito at bakit mas pinili nilang lumapit sa tirahan ng tao kaysa manatili sa kagubatan? Sanay na si Ethan Frost sa matitinding taglamig ng liblib na bahagi ng Alaska kung saan siya lumaki at namuhay buong buhay niya. Alam niya ang tindi ng ginaw at ang malalakas na hanging bumabalot sa paligid. Ang kanyang maliit na bahay na yari sa troso, matibay at lumana ay patunay ng mga dekadang pakikibaka sa isa sa pinakamalupit na klima sa mundo. Ngunit kahit gaano pa siya kahanda sa lamig, wala siyang ideya sa hindi pangkaraniwang pangyayaring magaganap isang gabing puno ng niyebe matapos ang isang karaniwang araw ng taglamig. Handa na si Ethan para sa gabi. May sapat siyang panggatong para sa kanyang fireplace at tiniyak niyang ligtas ang kanyang maliit na greenhouse na iniinitan lamang ng isang heater. Nang dumilim na ang langit, naupo siya sa loob, tinatamasa ang init ng apoy at iniinom ang isang tasang mainit na tsaa. Ngunit maya-maya, isang kakaibang tunog ang pumunit sa katahimikan, may kumakamot sa kanyang pinto, kasabay ng mahinang daing. Sa una, inakala niyang isa lamang itong ligaw na aso na hindi naman bihira sa kanilang lugar. Ngunit nang sumilip siya sa bintanang natatakpan ng hamog, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dalawang payat na lobo ang nakatayo sa kanyang balkonahe. Ang dati nilang maringal na balahibo ay nagsisiksikan at nababalot ng yelo. Kitang-kita sa malamig na hangin ang kanilang paghinga. Wala silang ipinapakitang anumang tanda ng pananalakay. Sa halip, sila'y nanginginig sa lamig at matinding pagod. Isa sa kanila ay naglabas pa ng mahinang alulong, parang pagsusumamo ng tulong. Napaatras si Ethan, pinaghalo ang instinct at pag-iingat. Alam niyang likas na mababangis ang mga lobo, ngunit hindi pangkaraniwan ang kanilang ikinikilos. Sa kabila ng kanyang pangamba, kinuha niya ang kanyang flashlight at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang pinakamalapit na lobo ay lumapit ng maingat. Ang mga mata nito'y hindi nagpapakita ng pananakot, kundi isang desperadong pakiusap. Sa sandaling iyon, ang kaba ni Ethan ay napalitan ng matinding awa. Ano kaya ang nagtulak sa kanila upang humanap ng kanlungan sa isang tao at ang kanyang habag kaya ay magdadala ng panganib sa kanyang sarili? Ito ang naging simula ng isang pambihirang pagtatagpo sa pagitan ng isang lalaking nag-iisa at dalawang ligaw na lobo. Isang karanasang susubok sa tapang ni Ethan, magpapabago sa pananaw niya tungkol sa kalikasan at maghahatid ng isang hindi inaasahang resulta. Nakatayo siya sa bungad ng kanyang pintuan, pinagmamasdan ng mga lobo sa gitna ng umiikot na niyebe na unti-unting bumubuo ng maliliit na bundok sa kanyang harapan. Lalong lumamig ang paligid, ramdam niya ang pangangatal hanggang buto at napansin niyang nanginginig ang mga lobo sa ilalim ng kanilang balahibo. Ang kanilang mga mata, malalaki at maliwanag, ay parang nagsusumamong bigyan sila ng init at proteksyon. Isa itong kakaiba ngunit nakakahalinang tanawin, mga mababangis na nilalang na napilitang humingi ng kanlungan. Mahigpit na hinawakan ni Ethan ang doorknob, nag-aalinlangan. Sinasabi ng kanyang isip na isang kahibangan ang papasukin ang mga lobo sa kanyang tahanan. Sila'y ligaw na hayop, hindi tiyak ang kilos at maaaring mapanganib. Ngunit habang tinititigan niya ang kanilang pagod at nangangatal na anyo, unti-unting nawala ang kanyang pangamba.
Sa halip, nakita niya ang kanilang paghihirap at ang desperasyong taglay nila. Huminga siya ng malalim at nagdesisyong sumugal. Nilabanan niya ang malakas na hangin, binuksan ang pinto ng mas maluwag at marahang tinawag ang mga lobo papasok. Ang mga lobo ay tila nagbahagi ng isang sandali ng tahimik na komunikasyon, marahil isang pagkakaunawaan bago sila dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga paay nag-iiwan ng banayad na bakas sa umiikot na niyebe. Nang tumawid sila papasok sa init ng kabin, kitang-kitang lumuwag ang kanilang mga katawan, para bang iniiwan ang bigat ng pakikibaka sa nagyayalong kagubatan. May likas na dignidad sa kanilang kilos habang marahan silang pumasok sa sala at huminto ilang hakbang mula sa pintuan. Gumalaw si Ethan nang maingat upang hindi sila matakot. Sa kanya marahang isinara ang pinto. Tinatakpan ang matalim na hangin sa labas. Tahimik siyang nanalangin na tama ang kanyang naging desisyon. Sandaling tumigil ang mga lobo, ang kanilang paghinga ay lumakas sa tahimik na kapaligiran ng kabin. Unti-unti sinimulan nilang tuklasin ang paligid ng may maingat na pag-uusisa. Inaamoy ang mga kasangkapan at ang maliit na tumpok ng panggatong malapit sa fireplace. Tahimik na pinanood sila ni Ethan mula sa hindi kalayuan. Ang mas maliit na lobo na may batik ng kulay abong balahibo sa likod ay lumakad ng paika-ika. Mas pinapaboran ang kanang paa nito. Kitang-kita ang nakausling mga tadyang nito, isang malinaw na tanda ng matagal na gutom. Samantala, ang mas malaking lobo ay may pilat sa kahabaan ng nguso nito. Sa kabila ng kanilang kapayatan, ang kanilang kilos ay nanatiling marahan at may maingat na biyaya, walang bahid ng pagmamadali o pagkataranta. Namangha si Ethan sa likas nilang kagandahan, matindi at dalisay. Lumapit siya sa fireplace at nagdagdag ng isang troso, lalo pang pinainit ang silid. Kumislap ang apoy, lumilikha ng buhay na mga anino sa paligid at binabalot ang kabin sa isang payapang liwanag. Napansin niyang tila naakit ang mga lobo sa ningas. Ang isa sa kanila ay mahina pang umungol habang dahan-dahang lumapit, marahil sa unang pagkakataon nitong maranasan ng init. Habang unti-unting umiinit ang paligid, napagtanto ni Ethan ang masagarang pangangailangan, ang pagkain. Mabilis niyang sinuri ang kanyang maliit na imbakan ng pagkain at kinuha ang ilang piraso ng karne na dapat sanay para sa kanyang hapunan. Hindi siya sigurado kung tama bang pakainin sila ng hilaw na karne, ngunit wala siyang ibang pagpipilian, lalo na sa kalagayan nilang gutom na gutom. Maingat niyang inilapag ang isang plato ng hiniwang karne sa sahig at umatras ng bahagya, pinagmamasdan ang kanilang magiging reaksyon. Ang mas maliit na lobo ang unang lumapit, maingat na inaamoy ang hangin bago unti-unting tumikim ng pagkain. Ilang sandali pa, sumunod na rin ang mas malaking lobo at magkasama nilang nilantakan ang inihain sa kanila. Sa kanilang mga mata, nakita ni Ethan ang munting pagpapasalamat at ang bahagyang pagkawala ng kanilang matinding pagod. Napuno ng awa ang kanyang puso. Gaano na kaya sila katagal mula nang huli silang makahanap ng pagkain? Masyadong malupit ang kalikasan at sa tindi ng lamig, halos imposible para sa mahihina o sugatang hayop na manghuli ng sarili nilang makakain. Matapos mabusog, bahagyang lumuwag ang matigas nilang tindig. Nanatili si Ethan sa isang ligtas na distansya, naupo sa isang upuan malapit sa apoy. Alam niyang may panganib pa rin sa kanyang ginawa, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang presensya ng mga lobo ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapanatagan. Kitang-kita niya ang matinding pagod sa kanilang anyo, tila nasa bingit ng buhay at kamatayan, at ang kanilang likas na pag-iingat ay nawala dahil sa matinding pangangailangang mabuhay. Ang kanilang pagtanggap sa kanyang presensya
ay tanda ng kanilang desperasyon, ngunit sa parehong panahon isang pagpapakita rin ng tiwala. Sa isang sandali, mahinang umungol ang mas malaking lobo. Habang natutulog, ang mga paa nito ay bahagyang gumalaw na parang may hinahabol sa kanyang panaginip. Naramdaman ni Ethan ang biglaang pagnanais na aluin ito, ngunit pinigilan niya ang sarili, iginagalang ang tahimik na ugnayan na namuo sa pagitan nila. Bago matulog, sinigurado niyang nakasarado ng mabuti ang mga kandado sa kanyang pinto at bintana, isang kailangang hakbang sa ganitong kalawakan ng ilang. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahalaga pa ang pag-iingat dahil sa dalawang mababangis na bisita sa loob ng kanyang tahanan. Habang pinapatay niya ang ilaw, tahimik siyang umaasa na magiging payapa ang buong magdamag. Bagamat may mga kwento tungkol sa delikadong pakikisalamuha sa mga lobo, nanatili siyang kalmado na parang alam niyang wala silang balak na manakit. Mas maagang sumikat ang araw kaysa sa inaasahan ni Ethan. Nagising siya sa banayad na liwanag ng bukang liwayway na sumisiksik sa nagyayelong bintana. Inasahan niyang may kaguluhan o bakas ng agresyon, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang payapang tanawin. Gising na ang mga lobo, tahimik na pinagmamasdan siya para bang nagpapahayag ng pagod na pasasalamat. Matapos niyang muling sindihan ng apoy, napansin niyang ang paika-ikang paglalakad ng mas maliit na lobo ay tila lumala mula kagabi. May takot na sumiksik sa kanyang dibdib. Maingat siyang lumapit, sinusubukan kung papayagan siya nitong lumapit pa. Dahan-dahan siyang lumuhod at inabot ang kanyang kamay. Tahimik lang siyang tinitigan ng lobo, hindi gumalaw, parang nauunawaan ang kanyang layunin. Maingat na hinawakan ni Ethan ang likurang paa nito at isang mahinang unggol ng kirot ang narinig niya. Gayunpaman, hindi ito nagpakita ng kahit anong agresyon. Naramdaman niya ang pamamaga, marahil isang lumang sugat o frostbite. Alam niyang mapanganib ang manghimasok sa kalagayan ng isang mailap na hayop, ngunit hindi niya kayang balewalain ito. Gagawin ko ang makakaya ko, bulong niya, na parang maaring maunawaan ng lobo ang kanyang pangako. Tumayo siya at kinuha ang isang simpleng first aid kit mula sa kanyang aparador. Sa kanyang isip, nagpasalamat siya sa kanyang pagsasanay noong bata pa siya bilang isang Boy Scout. Wala siyang karanasan sa paggagamot ng mga hayop, ngunit sapat ang kanyang kaalaman upang linisin at balutan ng sugat. Ang tunay na hamon ay kung papayagan siya ng lobo na gawin ito. Mula sa sulok, matamang pinagmasdan siya ng mas malaking lobo. Ang amber nitong mga mata ay nakatutok sa bawat kilos ni Ethan. Alam na alam ang masilang tiwalang umiiral sa pagitan nila. Lumapit si Ethan nang may matinding pag-iingat, lumuhod sa tabi ng mas maliit na lobo na nanginginig sa mga kumot. Nagsalita siya sa mahinahong tono, umaasang maibsan ang takot nito. Kung mananatili itong kalmado, maaari siyang makatulong. Kung hindi, kailangan niyang umatras. Isang maling kilos lamang ang maaaring makasira sa kanilang pansamantalang kapayapaan. Binuksan ni Ethan ang kanyang simpleng first aid kit. Ang laman nito ay higit na para sa mga gasgas at maliit na sugat ng tao kaysa sa gamutan ng isang mailap na hayop. Madalang niya itong nagamit. Bukod sa ilang pagkakataong nagamot niya ang sarili mula sa maliit na hiwa habang nagpuputol ng kahoy. Ngunit ngayon, nakaharap siya sa isang mas seryosong sitwasyon at naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Dahan-dahan siyang gumalaw, ang kanyang tinig ay isang banayad na bulong. Alam niyang maaaring mag-react ang mas maliit na lobo kung ito'y matakot. Ayos lang, mahinahong sabi ni Ethan habang maingat niyang inilagay ang nakatiklop na tuwalya sa ilalim ng sugatang likurang paa nito. Gumamit siya ng bulak upang dahan-dahang ipahid ang antiseptiko. Bahagyang umungol ang lobo, ngunit hindi ito gumalaw.
Hindi malala ang sugat, ngunit namamaga at mapula, malamang lumala dahil sa lamig at patuloy na paglalakad. Napuno ng habag si Ethan sa pag-iisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng hayop sa matinding taglamig. Hindi kalayuan, ang mas malaking lobo ay naglalakad-lakad ng balisa, naglalabas ng mahinang ungol ng pag-aalala. Tumingin si Ethan dito at marahang tumango. Ginagawa ko ang makakaya ko, anya, para bang naiintindihan ng lobo ang kanyang mga salita. Alam niyang may panganib sa pagsasalita ng malakas dahil maaaring may iba pang hayop o tao na makarinig. Ngunit umaasa siyang ang kanyang mahinahong tinig ay makapagbibigay ng kapayapaan sa paligid. Matapos linisin ang sugat at lagyan ng magaang benda, sinuri ni Ethan ang mga talampakan ng lobo. Napansin niya ang maliliit na bitak at mga sinyalis ng frostbite. Maingat niyang ipinahid ang pampaginhawang pamahid sa nasirang balat at saka binalot ng gasa ang sugatang paa. Kumibot ang lobo at naglabas ng mahinang iyak, ngunit mas naging masunurin ito kaysa sa inaasahan. Nang matapos siya, isang buntong hininga ng ginhawa ang lumabas kay Ethan. Hindi niya namalayang pinipigilan niya ito. Tapos na, mahinang bulong niya, dahan-dahang inilayo ang kanyang mga kamay. Malalim na huminga ang lobo na parang nagpapakita rin ng ginhawa. Bahagyang ngumiti si Ethan. Ramdam ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa nilalang sa kanyang harapan. Matapos malapatan ng paunang lunas ang lobo, inilipat ni Ethan ang kanyang atensyon sa mas malaking suliranin, ang kanilang kaligtasan sa mga susunod na araw. Mabilis niyang sinuri ang kanyang natitirang pagkain, iniisip kung gaano pa ito tatagal. May sapat pa siyang karne para sa isa pang pagpapakain, ngunit mabilis nang nauubos ang kanyang supply. Alam niyang kung manatili ang mga lobo ng mas matagal, kakailanganin niyang makahanap ng paraan upang mapunan muli ang kanyang imbakan, isang mahirap na hamon sa malupit na taglamig ng Alaska. Nagpasya siyang lumabas upang kumuha ng karagdagang panggatong at maghanap ng posibleng lugar para manghuli. Habang sinuot niya ang kanyang makapal na coat at guantes, saglit siyang huminto sa pinto at lumingon sa mga lobo. Tahimik nilang binalikan ang kanyang tingin, ngunit nanatili sa kanilang pwesto, walang kahit anong senyales na susunod sila. Babalik ako agad, bulong niya, parang pagpapalakas ng loob hindi lang sa mga lobo, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Paglabas niya, bumungad ang isang malawak na tanawin ng puti. Ang maulap na kalangitan ay mabigat sa ere, at ang matalim na hangin ay tila tumatagos sa kanyang kasuotan. Pinilit niyang maglakad sa malalim na niebe papunta sa tumpok ng kahoy. Sa dulo ng kanyang ari-arian, isinakay ang mga troso sa isang maliit na paragos. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa paligid. Inaasahan niyang makakita ng iba pang mga lobo o anumang banta. Bumalik sa kanyang isip ang maraming tanong. Kasama kaya sa isang mas malaking grupo ang dalawang lobong ito? Iniwan ba sila ng kanilang kawan? Ano ang mangyayari kung biglang lumitaw ang iba pa nilang kasamahan? Nang bumalik siya sa kabin, natagpuan niyang nagpapahinga ang mga lobo malapit sa fireplace. Ang mas maliit ay tila mas komportable na, paminsan-minsan ay dinidilaan ang nakabenda niyang paa. Samantala, ang mas malaking lobo ay nanatiling mapagbantay. Agad na itinaas ang ulo nang pumasok si Ethan. Inilagay niya ang panggatong sa tabi ng fireplace at muling pinatindi ang apoy. Ipinahinga ang kanyang mga daliri sa init matapos ang matinding lamig sa labas. Pagkatapos, kinuha niya ang ilan sa kanyang natitirang supply ng karne. Maingat na inihain ito sa isang plato at inilapag sa sahig. Dahan-dahang lumapit ang mga lobo, gutom ngunit maingat pa rin, laging aware sa presensya ni Ethan.
Habang pinagmamasdan niya silang kumakain, napagtanto ni Ethan ang kakaibang sitwasyon, dalawang mabangis na lobo, payapang kumakain sa loob ng kanyang tahanan. Ngunit sa halip na takot, ang naramdaman niya ay isang lumalalim na koneksyon, isang ugnayang nabuo sa pamamagitan ng kanilang pinagsasaluhang pakikibaka upang mabuhay. Pagsapit ng madaling araw, isang banayad na liwanag ang bumalot sa maniyebeng tanawin. Sa loob ng kubo, nananatili ang init ng apuyan, niyayakap si Ethan at ang dalawa niyang hindi inaasahang kasama. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang napansin na may kakaiba, wala sa tabi ng apoy ang mas malaking lobo. Isang di mapakaling kaba ang bumalot sa kanya. Tumakas ba ito sa gitna ng gabi? O mas malala pa, bumalik ba ito sa matinding lamig ng kagubatan? Ngunit agad na natigil ang kanyang pag-aalala nang marinig niya ang isang mahinang pag-ungol mula sa sulok ng sala. Naroon ang mas malaking lobo, mahigpit na nagbabantay sa kanyang sugatang kasama. Nakatupi ang mga tainga at nakataas ang balahibo. Hindi si Ethan ang pinagmamasdan nito, kundi ang pinto. Agad siyang napatayo sa kaba. Dahan-dahang lumapit siya sa bintana upang alamin kung ano ang dahilan ng pagkabalisa ng lobo. Sa labas, sa ilalim ng papasikat na araw, may gumagalaw na figura sa gilid ng kanyang lupain, malapit sa mga puno. Pinanood ni Ethan ng mabuti, pinipilit aninagin sa hamog ng malamig na salamin. Sa una inisip niyang isang ligaw na hayop ito, baka usa o oso, ngunit maya-maya isang anino ng tao ang lumitaw mula sa lilim ng makakapal na pino. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bihira ang bisita, lalo na sa gitna ng matinding taglamig. Agad niyang dinampot ang kanyang Amerikana at flashlight at idinikit ang tainga sa pinto upang makinig sa anumang tunog ng paggalaw. Patuloy ang mababa at nagbabantang pag-ungol ng mas malaking lobo na para bang kinukumpirma ang presensya ng isang hindi kilalang tao sa labas. Samantala, ang mas maliit na lobo sa kabila ng sugat nito ay pilit na tumayo na parang nadadala sa tensyon sa silid. "Shh! Ayos lang!" Bulong ni Ethan ng marahan, sinusubukang pakalmahin ang sarili at ang presensyang nararamdaman niya sa paligid. Bahagya niyang binuksan ang pinto at agad na sumalubong ang matalim na hampas ng malamig na hangin. Wala na ang misteryosong figura, ngunit ang bakas ng mga yapak nito sa niyebe ay paikot sa gilid ng kubo. Lumabas siya, ramdam ang kirot ng kaba sa kanyang dibdib. Kumakagat ang lamig sa kanyang pisngi, kaya niyakap niya ang sarili. Itinago ang naka-gloves na mga kamay habang maingat na sinusuri ang mga puno sa paligid. Isang bahagyang paggalaw, malapit sa tumpok ng kahoy, ang muling umagaw ng kanyang pansin. Ngayon, ang kanyang kuryosidad ay nakikipagtunggali sa kanyang likas na pag-iingat. Ang estrangherong nagmamasidba ay nangangailangan ng tulong o isang panganib. Humugot ng tapang si Ethan at tinawag, "Hello! Kung kailangan mo ng tulong, magsalita ka." Tanging ang malungkot na alingawngaw ng hangin ang tumugon. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga yapak ay sumasanib sa mga bakas ng estranghero. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam kaya ng iba ang tungkol sa mga lobo? May naghahanap ba sa kanila o mas masahol pa? May nagbabalak na saktan sila? Dahil walang sagot, napagpasyahan ni Ethan na lumibot sa paligid ng kubo upang tingnan kung may nasira o sinubukang pasukin. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng matinis na tunog sa niyebe, lumalagapak sa malamig na hangin. Pagdating sa tambak ng kahoy, napansin niya ang sariwang marka sa balat ng isang punong malapit. Yumuko siya upang suriin ito ng mas mabuti, ngunit biglang bumasag sa katahimikan ang isang boses. "Nasa loob ba sila?" tanong ng isang babae sa mababa at apurahang tono.
Balot siya ng makapal na parka at kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng isang hood at scarf. Ngunit ang kanyang matalim at balisang mga mata ay kita nakatutok sa pinto ng kubo. Itinaas ni Ethan ang mga kamay sa mapayapang kilos. "Sino ka?" tanong niya. Pilit pinapanatiling kalmado ang boses sa kabila ng pagkagulat sa biglang pagdating ng babae. Bahagyang naningkit ang mata nito. "Sinusundan ko ang mga lobo," sagot niya. Tila natural lang iyon. "Bahagi sila ng isang grupo na nawawala. Ilang araw ko na silang hinahanap." Mabilis ang naging reaksyon ni Ethan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Sinusundan?" Ulit niya, ramdam ang pag-aalala sa kanyang tinig. Sumiklab sa kanya ang pangamba para sa mga lobo. Panganib ba siya sa kanila? O isa bang tagapangalaga ng kalikasan o siyentipiko? Bumuntong hininga ang babae, kita ang ulap ng hininga niya sa malamig na hangin. Hindi sa iniisip mong paraan, mabilis niyang dinugtungan, tila napansin ang pagkabahala ni Ethan. "Narito ako para tulungan sila. Kasama ako sa isang grupo ng rehabilitasyon ng wildlife. Matagal na naming binabantayan ang grupong ito, lalo na ang dalawang ito." Lumambot ang kanyang tono, halatang may malasakit. Ang mas bata ay sugatan at nahiwalay sa iba. Mahina sila ng mag-isa. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Ethan, ngunit may natirang pagdududa. "Bakit hindi ka nalang kumatok sa pinto ko imbes na magtago sa paligid?" tanong niya. Napalingon ang babae, tila nahihiya. "Kailangan kong siguraduhin na nandito nga sila. Hindi palaging maganda ang reaksyon ng mga tao sa mga lobo." Hindi niya masisisi ang kanyang lohika. "Halika," sabi ni Ethan, itinuro ang pinto ng kubo. "Pero dahan-dahan lang. Madali silang mataranta, ayaw kong takutin sila." "Siya si Elena," tawag ng babae pabalik kay Ethan. Napansin ang kanyang matamang titig. "Isa akong field researcher sa North Ridge Wildlife Center." Ang tiwala sa boses ni Elena ay tila nagpakalma sa mga lobo. Maingat niyang sinuri ang nakabendaang binti ng mas maliit na lobo at tumango nang may pagsang-ayon kay Ethan. "Maganda ang ginawa mo rito," papuri niya, may respeto sa tinig. "Malaki ang posibilidad na nailigtas mo siya." Nakaramdam si Ethan ng magkahalong ginhawa at lungkot. Alam niyang malapit nang matapos ang panahong nasa pangangalaga niya ang mga lobo. Kailangan nila ng profesional na atensyon at sa huli nararapat silang bumalik sa ligaw. "Plano mo bang dalhin sila sa sentro ninyo?" mahina niyang tanong. Tumango si Elena. "Oo, may mga pasilidad kami upang maasikaso ng maayos ang sugat niya. Kapag gumaling na siya, ibabalik namin sila sa kanilang natural na tirahan." Sandali siyang natigilan, saka tumingin kay Ethan nang may pagkaunawa. "Siyempre, kung ayos lang sa'yo, lupa mo ito pagkatapos ng lahat." Tumingin si Ethan sa mga lobo, ramdamang biglang kirot sa puso. Hindi niya akalaing magiging malapit siya sa kanila sa loob ng maikling panahon, pero alam niyang ito ang tamang gawin. "Para ito sa ikabubuti nila, hindi ba?" tanong niya. Tumango si Elena, may banayad na katiyakan. "Oo, mga ligaw silang hayop. Magiging mas malakas sila kapag bumalik na sila sa kanilang grupo at kalikasan." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ethan ang banggaan ng kanyang habag at tungkulin. Gusto niyang protektahan ang mga lobo mula sa panganib sa labas ng kanyang kubo. Ngunit alam niyang ang tunay na kalayaan at buhay para sa kanila ay nasa ligaw. Tumayo siya at binigyan si Elena ng isang matatag na ngiti. "Gawin natin ang nararapat, Anya. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya." Ang pagdating ni Elena ay nagbigay ng bagong yugto sa tahimik na buhay ni Ethan sa kanyang kubo. Para sa mga lobo, siya ay isang mahinahong presensya. Isang taong ang amoy at kilos ay nagsasabing sila ay ligtas, bagaman hindi pa lubos ang kanilang tiwala. Para kay Ethan, siya ang sagot sa isang matagal ng tanong.
Paano masisigurong makatatanggap ng tamang pangangalaga ang mga lobo habang pinapanatili ang kanilang likas na pagkatao? Tumango si Ethan, sumasang-ayon. Napansin niya rin ang matibay na samahan ng dalawa sa loob ng huling mga araw. Ang mas malaking lobo ay hindi lumayo kahit kailan. Laging nagbabantay at ibinabahagi ang init ng katawan nito sa mas maliit, lalo na sa mga malalamig at bagyong gabi. Habang papalapit ang gabi, iminungkahi ni Ethan na manatili pa sila ng isang gabi sa kubo bago subukang ilipat ang mga lobo. Sumang-ayon si Elena, binigyang diin ang kahalagahan ng pagbabawas ng stress para sa mga hayop. Iminungkahi niyang dahan-dahang ipakilala sa kanila ang isang carrier o sasakyan upang maging mas madali ang paglipat. "Ayos yan," sabi ni Ethan. Ipinapakita ang kanyang snowmobile. "Makakatulong ito para makarating tayo agad sa team mo o kahit man lang madala sila ng kaunti kung hindi madaanan ang mga kalsada." Sa loob ng susunod na oras, maingat nilang pinlano ang bawat hakbang. Tatawagan ni Elena ang kanyang team pagsapit ng madaling araw upang maihanda ang ligtas na kulungan para sa mga lobo sa kanilang sentro. Samantala, tutulong si Ethan sa pag-navigate sa makapal na niyebe para sa transportasyon ng mga hayop. Bagaman malinaw ang plano, alam nilang maaaring magbago ang sitwasyon anumang oras dahil sa di maipredict na galaw ng kalikasan. Habang tuluyang lumubog ang araw, binalot ng mainit na liwanag mula sa apoy ang kubo. Ang dalawang lobo na ngayon ay tinawag nilang Karma ay payapang nakahiga sa tabi ng isa't isa. Ang kanilang paghinga ay malalim at pantay. Pinanood sila ni Elena ng may maamong tingin. "Matagal ko na silang sinusubaybayan," aniya sa mababang tinig. "Dati bahagi sila ng isang pangkat na may 6 na miyembro. Pero nawala ang signal nila matapos ang isang bagyo at natakot akong baka hindi na sila nakaligtas." Hinalo ni Ethan ang nagbabagang uling sa fireplace, nakadama ng matinding simpatsya. "Malamang na nagkahiwalay sila noong bagyo. Halos milagro na natagpuan nila ang lugar na ito o na nakita ko sila." Elena ay tumango bilang pagsang-ayon. Mahalaga sa mga lobo ang kanilang pangkat. Ang pagiging nag-iisa ay maaaring maging mapanganib, lalo na kung sila'y sugatan. Kamangha-mangha na nakayanan nilang manatili ng ganito katagal. Ibinaling nila ang usapan sa mas magaan na mga bagay. Ang mga karanasan ni Elena bilang mananaliksik, ang tahimik na buhay ni Ethan sa malayong kubo, at ang hirap ng pamumuhay sa ganitong matinding kapaligiran. Humina na ang hangin sa labas, nag-iwan ng katahimikan na parehong payapa at may bahagyang pangamba. Paminsan-minsan, gumagalaw ang mga lobo o marahang humihinga, isang banayad na paalala kay Ethan kung gaano sila kalapit at kung gaano kahalaga ang tiwala na ibinigay nila sa kanya. Bago matulog, muling naglagay ng pagkain si Ethan para sa mga lobo. Tahimik siyang pinagmasdan ni Elena, may halong pagtataka at pag-iingat. Namangha siya sa kung gaano kanatural ang kilos ng mga hayop sa paligid ni Ethan. Bahagyang namula si Ethan, hindi sanay sa ganitong papuri. "Hindi ko kayang panoorin silang maghirap sa lamig," sagot niya ng mahina. "Kailangan nila ng tulong at sa palagay ko, ako rin." Nagningning ang interes sa mga mata ni Elena. Sandaling tumigil si Ethan, pagkatapos ay nagbigay ng maingat na ngiti. "Hindi madali ang mamuhay ng mag-isa dito. Siguro sa isang paraan, kailangan ko rin ang presensya nila tulad ng pangangailangan nila sa akin." Habang lumalim ang gabi, lumakas muli ang hangin, umaalulong sa labas ng kubo. Kumalampag ang gusali sa lakas ng ihip at ang niebe ay bumabangga sa mga bintana. Paminsan-minsan, nagigising sina Ethan at Elena upang tingnan ang mga lobo na nanatiling kalmado sa kabila ng ingay, mahimbing na nagpapahinga. Minsan, itinataas ng pinuno ng pangkat ang ulo nito, pinapakinggan ang paligid na parang may nararamdamang banta.
Ngunit sa tuwing ginagawa ito, muli rin itong humihiga, kampante sa kaligtasan nito. Sa pagdating ng madaling araw, isang mapusyaw na liwanag ang dahan-dahang lumusot sa mga bintanang natakpan ng yelo. Halatang puyat si Elena habang siya'y nag-inat at humikab. Susubukan kong makontak ang grupo ko ngayon, aniya, habang kinukuha ang isang maliit na radyo mula sa kanyang bag. Lumabas siya sa malamig na hangin upang makahanap ng mas malinaw na signal. Sa loob, nagsalang ng kape si Ethan at unti-unting bumalot sa kubo ang mabangong halimuyak nito. Nagising ang mga lobo. Ang mas maliit ay dahan-dahang dumilat. Ang binti nitong may benda ay bahagyang bumuti, ngunit halatang maga pa rin. Binigyan ito ni Ethan ng sariwang tubig at habang inaalagaan niya ang mga hayop, lalo niyang naramdaman ang matibay na ugnayan sa pagitan nila. Nang bumalik si Elena, may halong ginhawa at pagkaapurahan ang kanyang ekspresyon. Parating na sila para tumulong, sabi niya. 2 sa grupo ko ang sasalubong sa atin mga 3 milya mula rito sa isang nagyelong sapa. Kung madadala natin ang mga lobo roon, sila na ang bahala sa kanila. Tumango si Ethan bilang pagsang-ayon. Dapat tayong maghanda. Kakayanin ng snowmobile ang 2 natin at ang mga lobo, basta mag-ingat tayo. Tumango rin si Elena at agad silang nagtrabaho upang maghanda. Gumawa sila ng pansamantalang sled na ikakabit sa likod ng snowmobile, nilagyan ito ng mga kumot upang mabigyan ng ginhawa ang sugatang lobo. Ang mas malaking lobo na unay maingat sa kalaunan ay lumapit at ininspeksyon ng sled. Tila nauunawaan ang layunin nito at tinanggap iyon ng walang pagtutol. Ang huling hamon ay ang pagpapasok ng mga lobo sa sled. Pinangunahan ito ni Ethan, binuksan ang pinto ng kubo at bumulaga sa kanila ang malupit na tanawin na natatakpan ng niebe. Pumasok ang malamig na hangin, pinagpag ang balahibo ng mga lobo. Naunang lumabas si Elena, gamit ang malumanay na boses at kalmadong kilos upang gabayan sila. Mahinang umiyak ang mas maliit na lobo nang buhatin ito papunta sa sled, ngunit tila nakatulong ang benda at gamot upang mabawasan ang sakit kaya mabilis itong kumalma. Ang mas malaking lobo ay kusa ng tumalon sa sled, maingat na yumakap sa kasama nito bilang proteksyon. Ang kanilang patutunguhan ay Frozen Creek, kung saan naghihintay ang mga kasama ni Elena. Bagaman 3 milya lamang ang layo, pakiramdam nila ay parehong maikli at delikadong mahaba ang biyahe. Mahina ang init ng araw, ngunit nanaig ang matinding lamig ng Alaskan winter. Paitaas ang ihip ng hangin, binabalot sila ng niyebe na tila tinutudla ang anumang hubad na balat. Habang binabagtas nila ang malupit na tanawin, madalas sumilip si Elena sa kanyang radyo para sa anumang balita, ngunit madalas itong pumutok at magambala ng mga makakapal na kagubatan at matatarik na bundok. Nandyan sila sa loob ng 1 oras, sigaw ni Elena sa gitna ng alingawngaw ng hangin. Kailangan nating panatilihin ang bilis natin. Tumango si Ethan bilang tugon. Nakatutok sa pagpapatakbo ng snowmobile, iniwasan ang mga tumpok ng niyebe at mga nakatagong bato. Madalas siyang lumilingon upang tiyakin na hindi masyadong matindi ang pag-uga ng sled para sa mga lobo. Nakataas ang mga tainga ng mas malaking lobo sa bawat liko at lubak, ngunit ang kalmado nitong kilos ay nagpapakita ng tiwala sa kanila. Patuloy na umusad ang sled, lumulundag sa mga yelong nakaumbok, bumabalot ang mga lobo sa hamog ng niyebe. Mahinang umiyak ang mga ito sa tindi ng lamig, ngunit nanatili silang nakapirmi. Waring nauunawaan na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa pananatili sa loob ng sled. Habang pumapasok sila sa mas makapal na bahagi ng kagubatan, biglang bumagsak ang kanilang tanaw dahil sa mga punong papalapit, ang kanilang mga sanga bumibigat sa kapal ng niebe. Binawasan ni Ethan ang bilis ng snowmobile, maingat na minamaneho ito upang maiwasan ang anumang posibleng banggaan sa mga puno o nakatagong hadlang.
Malapit na tayo sa sapa, kinumpirma ni Elena habang sinusuri ang kanyang handheld GPS. Dumikit lang tayo sa gilid ng kagubatan at malapit na natin itong marating. Dapat tayong tumawid dito, mungkahi ni Elena. Nasa kabilang panig dapat ang grupo ko. Maingat na ipinasok ni Ethan ang snowmobile sa ibabaw ng yelo, sinusubok ang tibay nito. Bahagyang umingit ang yelo, ngunit nanatiling matatag habang dahan-dahan silang dumudulas dito. Napahanga siya sa marahas, ngunit kahanga-hangang tanawin, hindi nagalaw, tahimik at malawak. Gayunpaman, ang dumaraming madilim na ulap ay nagsimulang magbigay ng isang malungkot na anino sa mga bundok sa di kalayuan. Nasa kalagitnaan na sila ng sapa nang biglang bumuhay ang radyo. "Elena, si Bob ito!" Isang mahinang tinig ang lumabas. "Palapit na kami mula sa silangan, pero bumibilis ang bagyo. Maaring kailanganin ninyong humanap ng silungan kung tamaan kayo bago kami makarating." Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Elena at Ethan. "Naintindihan, Bob," sagot ni Elena. "Tumatawid na kami sa sapa. Nasa kabila na kami sa ilang sandali. Saan mismo namin kayo matatagpuan?" "Hanapin nyo ang pulang marka sa isang pine tree," sagot ni Bob. "May pansamantalang silungan kami roon." Kasabay nito lumakas ang ihip ng hangin. Hinahampas ang niyebe sa ibabaw ng yelo. Mabilis na bumagsak ang visibility at kinailangan ni Ethan na kontrolin ng husto ang snowmobile upang mapanatiling matatag ito. Naramdaman ng mga lobo ang tensyon sa paligid at nagsimulang umungol ng may pag-aalala. Ang mas maliit ay naglabas ng mahinang iyak, nanginginig sa lamig, takot o pareho. Marahang hinawakan ni Elena ang balikat ni Ethan. "Kaunti na lang," aniya sa matatag na tinig. "Makikita rin natin ang markang iyon." Nakarating sila sa kabilang bahagi ng sapa kung saan ang makapal na gubat ay nakatayo tulad ng tahimik na mga tagapagbantay. Hinampas ng hangin ang niyebe sa kanilang mga mukha. Halos hindi na sila makakita. Pumikit si Ethan, pilit na hinahanap ang anumang bakas ng pula sa mga puno. Sa wakas, sa gitna ng matinding pag-ulan ng niyebe, nahagip ng mata niya ang isang kulay sa isang matayog na pine tree. Isang malaking ginhawa ang bumalot sa kanya habang pinapunta niya ang snowmobile patungo rito. Sa ilalim ng punong iyon, nakita nila ang isang bahagyang nabuo na silungan kung saan dalawang figura ang pilit na tinatali ang mga tarp sa gitna ng napakabangis na hangin. Hindi kalayuan, isang maliit na apoy ang kumikislap, mahina, ngunit isang pinagmumulan ng inaasam na init. Masiglang kumaway si Elena at lumingon ng dalawang tao, iniangat ang kanilang mga braso bilang pagbati. Habang papalapit sila, pinatay ni Ethan ang makina ng snowmobile. Agad na bumaba si Elena at sinimulang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang grupo sa gitna ng umaalulong na hangin. "Nahanap namin sila," sigaw niya, itinuro ang sled. "Mahina sila pero lumalaban. Yung maliit na sugatan ang paa." Tumango si Bob, isang matangkad na lalaking may asin at pamintang balbas. "Dalhin natin sila sa loob," utos niya. Malapit nang tumama ang bagyo, babala ni Mia, may halong pangamba sa kanyang tinig. Samantala, ang mas maliit na lobo, nanginginig sa ginaw at pagod, ay hinayaan si Mia na dahan-dahang akayin ito sa malambot na mga kumot. Nakatayo si Ethan sa isang tabi, alerto at handang kumilos sakaling maging balisa ang mga lobo. Nang matiyak na nakasilong na ang mga ito sa ilalim ng mga tarp malapit sa apoy, agad na kumilos ang grupo upang masigurong ligtas ang kanilang paligid. Mabilis na kumilos si Bob upang lalong patibayin ang mga tali laban sa papalapit na bagyo, habang inihanda naman ni Mia ang mga kailangang gamit para sa mga lobo. Isang kumpletong first aid kit, malinis na mga benda at pampakalma kung sakaling kinakailangan.
Habang pinapanood niya ang lahat ng ito mula sa gilid, nilamon si Ethan ng halo-halong emosyon. May ginhawa sa isiping nasa mabuting kamay na ang mga lobo, ngunit kasabay nito ang isang di inaasahang lungkot. Sa loob ng ilang araw, sila ang naging kanyang responsibilidad at sa hindi inaasahang paraan, nakabuo siya ng matibay na ugnayan sa kanila. May bahagyang panghihinayang sa kanyang isip sa pag-aakalang baka hindi na siya kakailanganin ng mga ito kapag gumaling na sila at bumalik sa kanilang kawan. Napansin ni Elena ang tahimik na pag-aalala ni Ethan habang siya at Sofia ay abala sa pag-aalaga sa nasugatang binti ng mas maliit na lobo. Tumingin siya sa kanya at marahang sinabi, "Sisiguraduhin naming makukuha nila ang pinakamahusay na pag-aalaga, malambot at nakakalma ang kanyang tinig. At kapag handa na sila, pag-uusapan natin ang pagpapalaya sa kanila. Baka gusto mong sumama sa amin para doon." Bahagyang ngumiti si Ethan, pinahahalagahan ang alok at tumango. "Gusto ko yan," mahina niyang sagot. Lalong lumakas ang hangin, pinayayanig ang mga tarp, ngunit sa kabila ng matinding bagyo sa labas, may isang uri ng init sa loob ng kanilang simpleng kampo. Isang init na hindi nagmumula sa nagliliyab na apoy, kundi sa samahan, malasakit at paggalang sa mga nilalang na kanilang sinisikap protektahan. Patuloy na lumakas ang bagyo, ang mga lubid at tarp ng silungan ay mas matindi ng pumapalag sa bugso ng hangin. Nagsimulang dumilim ang langit at ang hangin ay lalo pang lumamig, isang malinaw na babala na ang pinakapusod ng bagyo ay halos nasa kanila na. Tumayo si Ethan sa gilid ng silungan, pinagmamasdan ang pag-ikot ng mga yelong butil sa paligid nila, tila sumasayaw sa galit ng kalikasan. Tumango si Ethan, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ang pananatili roon ay nangangahulugan ng lubos na pag-asa sa isang mabilisang itinayong silungan na may maliit lamang na apoy at limitadong supply. Gaano katagal kadalasan ang mga ganitong bagyo? Tanong niya kay Bob na kasalukuyang nagpupumilit na patibayin ang isang gilid ng tarp. "Maaring ilang oras lang, pero baka abutin ng magdamag," sagot ni Bob. Kita ang hirap sa kanyang boses. Walang tiyak na galaw ang panahon sa Alaska. Dahil wala ng ibang pagpipilian, lalo nilang pinagtibay ang silungan. Tumulong si Ethan kay Sofia sa pag-ipon ng niyebe sa mga gilid ng kampo upang harangin ang hangin, habang sina Bob at Elena naman ay naglagay ng isa pang tarp bilang dagdag na proteksyon. Tahimik na pinanood ng mga lobo ang pagmamadali ng mga tao, ang kanilang mga mata nakasunod sa bawat kilos ng mga ito habang pinagpapalakas ang kanilang depensa laban sa matinding kalikasan. Habang patuloy na kumikilos, napagtanto ni Ethan kung gaano kabilis nagbago ang kanyang sitwasyon. Ilang araw lang ang nakalipas, ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa pagpuputol ng kahoy at pagharap sa mahabang, tahimik na gabi ng mag-isa. Ngunit ngayon, nasa gitna siya ng isang mahigpit na pangkat, nagtutulungan upang protektahan ang dalawang ligaw na lobong hindi niya kailaman inakalang magiging mahalaga sa kanya. Sa di kalayuan, ang kanyang snowmobile, si Ranger, ay unti-unting natatakpan ng bumabagsak na niyebe. Muli niya itong tiningnan ng may pag-aalala. Alam niyang kung lalala ang bagyo, maaring mahirapan silang makuha ang kanilang gamit o kung kinakailangan, makalikas agad. Ang ideyang iyon ay bumigat sa kanyang dibdib, isang halo ng kaba at determinasyon. "Matatag na siya," anunsyo ni Elena habang napabuntong hininga ng may ginhawa. "Kailangan lang nating maiwasan ang anumang impeksyon hanggang sa madala natin siya sa totoong gamutan." Malapit doon, maingat na inabot ni Ethan ang kamay upang himasin ang gilid ng mas malaking lobo. Isang tahimik na paraan ng pagpapakalma. Sa kanyang gulat, hindi ito lumayo. Sa halip, bahagyang lumapit pa sa kanyang haplos, tila kinikilala at tinatanggap ang kanyang malasakit.
Habang binalot sila ng dilim, lumakas pa ang bagyo, hinahati ng matatalas na ihip ng hangin ang malamig na hangin. Biglang bumagsak ang temperatura, pinilit silang makipagbuno para mabuhay. Wala ni isa man ang maaaring makatulog ng tuloy-tuloy. Kailangang patuloy na bantayan ang apoy at tiyakin na hindi matatangay ng malakas na hangin ang mga tarp. Habang nagbabantay, napansin ni Ethan ang malaking lobong paikot-ikot sa tabi ng kanyang kapatid. Tuluyan ng umepekto ang pampakalma. Payapang nakahiga ang sugatang lobo habang ang kasama nito ay halatang nababalisa. Maingat nitong tinusok ng ilong ang natutulog na lobo, naglalabas ng mahihinang ungol na tila nagsasabing, "Nandito ako, huwag kang mag-alala." Pagsapit ng hating gabi, lalong lumakas ang bagyo. Bumagsak ang makapal na niyebe, pilit na nilalamon ang lahat, at yumayanig sa kanilang pansamantalang kanlungan. Mabilis na kinumpunin ni Elena at Sofia ang panig ng silungan na masyadong lantad, pinupukpok ang mga tulos upang mas lumalim sa nagyayalong lupa. Halos hindi na marinig ang boses ni Bob na nagbibigay ng direksyon dahil sa malakas na alingaw-ngaw ng hangin. Sumali si Ethan kahit na unti-unting nanigas ang kanyang mga kamay sa kabila ng suot niyang guwantes. Nararamdaman ng mga lobo ang kaguluhan. Ang mas malaking lobo ay tila tensyonado, nagbabantang nagbabaras ng ngipin tuwing masyadong lumalapit ang humahampas na tarp dahil sa hangin. Pinakalma ito ni Elena gamit ang mahinahong tinig. Hinahawakan ang tingin nito ng may katiyakan. "Dahan-dahan lang!" Bulong niya, maingat na inaabot ang kamay. "Narito kami para protektahan ka." Makalipas ang ilang oras, humina na ang bagsik ng bagyo. Ang malalakas na bugso ng hangin ay humupa sa isang tuloy-tuloy na alingaw-ngaw at ang niyebe ay naging banayad na pagpatak. Sinilip ni Bob ang labas ng kanlungan. Ang sinag ng kanyang flashlight ay tumagos sa kadiliman. "Humuhupa na," sigaw ni Bob pabalik. May bahid ng ginhawa sa kanyang tinig. Kung magpapatuloy ito, baka makaalis na tayo pagsapit ng umaga. Habang unti-unting humina ang bagyo, sinamantala ng grupo ang pagkakataon upang makapagpahinga. Umupo si Ethan malapit sa mga lobo, isinandal ang kanyang likod sa isang kahoy na poste para sa suporta. Ang mas malaking lobo na dati balisa ay sa wakas ay kumalma, inilapat ang ulo sa mga paa nito. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Ethan na mangha sa tiwalang mabilis na nabuo sa gitna ng kanilang pinagdaanan. Tiningnan niya ang mas maliit na lobo na payapang natutulog, isang patunay ng tibay nito. Sa kabila ng matitinding pagsubok, may tahimik na lakas sa kanyang katahimikan. Mahinang bumulong si Ethan, isang pangakong ginawa niya para sa sarili. "Aayusin natin ito. Aalagaan ka namin." Habang ang gabi ay unti-unting lumipas patungo sa madaling araw, nagsimulang sumilip ang unang liwanag sa pagitan ng unti-unting lumilinaw na mga ulap. Humupa na ang bagyo, iniiwan ang isang malalim at hindi matatawarang katahimikan sa paligid ng batis. Ang makakapal na naipong niyebe na umaabot sa kanilang bewang ay kumikislap sa ilalim ng lumilitaw na sikat ng araw. Nagising si Elena at agad na sinuri ang kanyang radyo para sa anumang balita. Habang muling binuhay ni Sofia ang halos namamatay nilang apoy. Iniunat ni Ethan ang naninigas niyang kalamnan, ramdam ang pananakit dulot ng mahabang, malamig na gabi. Ang mga lobo rin ay nagising, unti-unting ina-adjust ang kanilang paningin sa bagong umaga. Panahon na upang alamin kung kaya na nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, isang landas patungo sa paggaling at kalaunan, kalayaan para sa mga maringal na nilalang na ito. Sumapit ang umaga na may halos di pangkaraniwang katahimikan na parabang ang mundo mismo ay nagapapahinga mula sa hagupit ng bagyo. Ang sikat ng araw ay sumayaw sa ibabaw ng niyebe, lumilikha ng isang nakamamanghang tanawin ng puti at ginto,
Malayong-malayo sa kadilimang bumalot sa kanila noong nagdaang gabi. Isang alon ng ginhawa ang dumaloy kay Ethan. Alam niyang tapos na ang bagyo at maaari na nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon upang tulungan ang mga lobo. Ngunit sa kabila ng lahat, may bumabagabag sa kanyang kalooban. Isang pakiramdam na nagsasabing hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Biglang nag-ingay ang radyo ni Elena at agad siyang sumagot. "Bob, naririnig mo ba ako tapos na ang bagyo? Ano ang sitwasyon ninyo?" Matapos ang saglit na katahimikan, tahimik na nakinig si Elena, ngunit bigla siyang nanigas. Kita sa kanyang kilos ang tensyon. Lumingon siya kay Ethan, halatang may problema. Sabi ni Bob, "Mas maayos na ang panahon, pero may panibagong suliranin tayo. Barado ang daan papunta sa Wildlife Center dahil sa mga natumbang puno at yelo. Sinusubukan nilang linisin ito, pero maaring abutin ng ilang oras o baka isang buong araw." Napabuntong hininga ng malalim si Ethan, ramdam ang bigat ng balitang iyon. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo makakaalis. Hindi natin maaaring pilitin ang mga lobo na maglakad sa ganitong kalagayan, lalo na't may isang sugatan, at hindi rin makakalusot ang snowmobile kung barado ang mga pangunahing daan, paliwanag ni Elena. Sa kabila ng hindi inaasahang balakid, nanatiling matatag ang grupo. Pinanatili nilang buhay ang apoy, binantayan ang kalagayan ng mga lobo at pinag-usapan ang pinakamahusay na paraan upang pamahalaan ang kanilang sitwasyon. Ang mas malaking lobo ay hindi mapakali, palakad-lakad sa loob ng kanilang pansamantalang kanlungan. Paminsan-minsang inaamoy ang hangin, para bang may hinahanap itong pamilyar na amoy. Samantala, bagamat bahagyang kalmado dahil sa pampakalma, ang mas maliit na lobo ay nagpapakita pa rin ng di mapakaling kilos habang nakapikit ng kalahati ang mga mata nito. Maya-maya lumapit si Ethan kay Elena na may tanong. "Elena, sa tingin mo ba naaamoy nila ang kanilang pangkat sa malayo o epekto lang ito ng kanilang pagkabalisa?" Habang lumilipas ang mahahabang oras, unti-unting lumaganap ang pakiramdam ng pagkabalisa sa grupo. Upang maibsan ang pagkainip, nag-alok si Ethan na maghanap ng karagdagang panggatong. Agad siyang sinang-ayunan ni Kara, ngunit may mahigpit na paalala. "Manatili ka lang sa loob ng tanaw ng kanlungan," babala niya. "Masyadong malalim ang niebe at hindi natin kayang mawala ka kung biglang lumala ulit ang panahon." Nakabalot ng makapal na kasuotan at may dalang matibay na pala, lumabas si Ethan, pinananatiling malapit ang sarili sa batis. Ang tanawin na bagong tabunan ng niebe ay parehong kamangha-mangha at mapanganib. Bawat hakbang niya ay lumulubog sa niyebeng lampas tuhod, sinusubok ang kanyang lakas at tiyaga. Sa kabila ng hirap, nakapag-ipon siya ng sapat na dami ng natumbang sanga upang mapanatili nilang may apoy sa isa pang malamig na gabi. Habang pabalik na siya, isang kakaibang bakas sa niyebeng na tangay ng hangin ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang hanay ng bahagyang natabunang yapak ang lumilihis mula sa gilid ng batis. Masyadong malalaki ang mga ito para sa mga kuneho o soro, ngunit hindi rin sapat ang laki upang magmula sa isang usa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa posibilidad na maaaring yapak ito ng lobo. Nagtaka siya kung ito ba ay mula sa mga alaga nilang lobo o mula sa isa pang ligaw na nilalang. Dahil sa matinding kuryosidad, sinundan niya ang mga bakas. Mayroon itong irregular na pattern na tila nagpapahiwatig na ang hayop ay paika-ika sa paglalakad. Bumahan ang tanong sa kanyang isipan, isa pa bang sugatang lobo mula sa parehong pangkat? O kaya naman, posibleng isa sa mga lobo na kanilang inaalagaan ang nakatakas bago pa sila mailigtas? Habang iniisip niya ito, biglang bumugso ang malakas na hangin, itinataboy ang pinong nyebe at bumalot sa kanyang paningin. Nang humupa ang paghihip ng hangin, isang masamang pakiramdam ang bumalot kay Ethan.
Napagtanto niyang lumayo na siya nang hindi inaasahan. Wala na sa kanyang paningin ang kanilang kanlungan, natakpan ito ng bumabagsak na niyebe at ang layo ng distansya. Tumingin siya pabalik, kinikilala ang pilipit na puno ng pino na nadaanan niya, ilang sandali lang ang nakalipas. Mas mainam nang bumalik ngayon bago siya tuluyang maligaw o bago muling magbago ang panahon. Ngunit habang papihit siya pabalik, isang bahagyang paggalaw sa gilid ng kanyang paningin ang pumukaw sa kanyang pansin, isang anino ng kulay abo na dumaan sa pagitan ng mga puno. Kumabog ang kanyang dibdib, isa pang lobo. Dahan-dahang ibinaba niya ang mga nakolektang panggatong, sinisikap na huwag magmukhang mapanganib. Hello, mahina niyang bulong, kahit na alam niyang kakaiba ang pagbati sa isang ligaw na hayop. Ngunit hindi niya maiwasang isipin, baka may kaugnayan ng lobong ito sa mga inaalagaan nila. Dahan-dahang lumapit ang nilalang, bahagyang natatakpan ng isang matandang puno ng birch. Saglit na nasilayan ni Ethan ang isang payat na nguso, matatalas na tainga at isang makapal ngunit magulong balahibo. Walang duda, isa itong lobo, ngunit kitang-kita ang hirap na dinanas nito. Tahimik siyang pinagmamasdan nito, waring hindi sigurado kung lalapit o tatakbo palayo. Nanatili si Ethan sa kanyang kinatatayuan, pinanatili ang kalmadong kilos. Ginaya ang paraan ng pakikitungo niya sa sugatang lobo sa kanilang silungan. Parang bumagal ang oras habang nakatitig sila sa isa't isa, parehong nag-aalangan. Sa kalaunan, unti-unting lumapit ang lobo at doon na niya nasilayan ang kapansin-pansing kapayatan nito, ang balahibong may mga buhol at natatabunan ng yelo. Nakayuko ito hindi bilang pagsuko, kundi dahil sa matinding pagod. Isang matinding habag ang bumalot kay Ethan. Ilan pang mga lobo ang nagdurusa sa matinding lamig ng taglamig. Naalala niya ang sinabi ni Elena tungkol sa isang pangkat ng mga lobo. Posible kayang isa ito sa kanila? Kung maibabalik niya ito sa grupo, baka mas mataas ang kanilang tsansa na mabuhay. Biglang naglabas ng mababang, malalim na alulong ang lobo, dahilan upang mapaatras si Ethan. Naglabas ito ng matatalas na ngipin, ngunit sa taglay nitong panghihina, tila hindi ito tunay na banta. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay, ipinalad ang mga ito upang ipakita na wala siyang masamang intensyon. Dahan-dahan lang, mahina niyang bulong, ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit biglang nagbago ang tingin ng lobo. Hindi na ito nakatutok kay Ethan, kundi sa isang bagay sa kanyang likuran. Napatigil siya. Dahan-dahang lumingon si Ethan, ngunit wala siyang nakita kundi ang natatakpang mga sanga ng niyebe at ang sarili niyang mga yapak. Muli pang lumalim ang pag-alulong ng lobo, pagkatapos ay bigla itong tumakbo palayo, mabilis na nawala sa pagitan ng mga pine tree sa kabila ng halatang panghihina nito. Napuno ng pagkalito at pagkabahala si Ethan. Ano ang tumakot sa lobo? At bakit ito biglang tumakas? Bit-bit ang kanyang panggatong, bumalik siya sa kanlungan, hindi matanggal sa isip ang nangyari. Pagkarating niya, agad napansin ni Elena ang bigat sa kanyang mukha. "Ayos ka lang ba?" tanong nito habang inilalapag niya ang mga kahoy sa tabi ng apoy. Ikinuwento ni Ethan ang kanyang engkwentro. Tahimik na nakinig si Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pag-iisip. Isa pang nag-iisang lobo, gutom o sugatan? Seryoso ang kanyang tono. Baka kabilang ito sa pangkat na tinutukoy ko, o baka isa lang itong palaboy. Pero delikado kung susundan mo ito ng mag-isa. Tumango si Ethan sang-ayon sa sinabi nito. Pero hindi ko rin ito kayang baliwalain, mukhang desperado ito. Naging malambot ang ekspresyon ni Elena at maingat niyang inilagay ang kamay sa balikat ni Ethan.
Naiintindihan ko, wika niya, pero kailangang unahin muna natin ang mga inaalagaan natin ngayon. Kapag mas matatag na sila, maaari nating hanapin ang lobong iyon. Hindi natin maaaring ipagsapalaran ang kaligtasan natin o kanila sa ngayon. Tumingin si Ethan sa dalawang lobo sa ilalim ng tarp, ramdam ang bigat ng kanyang damdamin. Alam niyang hindi niya maaaring sagipin ang bawat hayop sa kagubatan. Ngunit ang imahe ng nag-iisang lobo, payat at nag-iisa, ay nagdulot ng matinding determinasyon sa kanyang puso. Sa paglipas ng oras, naging mas tahimik ang paligid, binalot ng bagong hulog na niyebe ang lahat, tinatakpan maging ang pinakamahihinang tunog. Nagpapalitan sina Ethan at Elena sa pagbabantay sa mga lobo at pagpapanatili ng apoy, habang sina Bob at Sofia ay patuloy na nagtatrabaho upang linisin ang daan papunta sa pangunahing kalsada. Ang mga ulat mula sa radyo ay bahagyang nakapagbigay ng pag-asa. Patuloy pa rin ang pag-aalis ng mga nakaharang na sanga at mga tambak ng niyebe, ngunit hindi pa rin tiyak kung kailan sila makakaalis. Sa kabila ng ibang alalahanin, patuloy na bumabalik sa isip ni Ethan ang imahe ng lobong nakita niya sa kagubatan, ang payat nitong katawan at ang takot sa mga mata nito. Isang hindi maipaliwanag na panghihila sa kanyang puso ang naramdaman niya, na tila nagsasabing ang lobo ay maaaring isa pang nawawalang miyembro ng parehong pamilya na pilit niyang tinutulungan. Habang lumilipas ang oras, unti-unting bumuti ang kalagayan ng dalawang lobong nasa kanlungan. Ang mas maliit, bagamat halatang may iniinda pa rin, ay nagawang baguhin ang posisyon nito sa ibabaw ng mga kumot nang hindi umuungol sa sakit. Samantala, ang kapatid nitong mas malaki ay maingat na dinilaan ang nakabenda nitong paa, waring nagbibigay ng kaunting ginhawa. Maingat na binigay ni Elena ang pampawala ng sakit, saka muling nagpaalala, makakatulong ito sa sakit pero maaring antukin at manghina sila ng kaunti. Sana lang maihatid na natin sila sa sentro natin ng mas maaga, sabi ni Elena habang nakatitig sa tanawing winasak ng bagyo. Kailangan nila ng maayos na kulungan, sapat na pagkain at isang tahimik na kapaligiran. Tumango si Ethan, alam niyang tama ito. Malaki na rin ang naging progreso nila, sagot niya ng mahina. Pero iniisip ko pa rin yung nag-iisang lobong nakita ko. Matalim siyang tiningnan ni Elena, nag-isip saglit bago sumagot. Maaaring bahagi siya ng kanilang pangkat o baka isa lamang siyang palaboy, pero hindi natin maaaring isakripisyo ang nagawa natin rito para sa isang rescue mission na hindi natin kayang paghandaan. Alam ni Ethan na tama siya, pero hindi pa rin niya matanggal sa isip ang imahe ng nag-iisang lobo, ang desperasyon sa anyo nito na tila humihingi ng tulong. Hapon na nang marinig nila ang tinig ni Bob mula sa radyo. Magaspang at puno ng pagmamadali ang kanyang boses. May bahagyang puwang nasa daan. Kung mas magpupursige tayo, baka makagawa tayo ng sapat na espasyo para makalusot ang sasakyan pagsapit ng umaga. Kaya niyo pa bang maghintay? Mabilis na sumagot si Elena. Kaya pa namin, Bob, kalma lang ang mga lobo. Pero bilisan niyo kung maaari. Tumingin siya kay Ethan at bahagyang tumango, nagbibigay ng katiyakan. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Ethan, isang gabi na lang at sa wakas, madadala na nila ang mga lobo sa mas ligtas na lugar. Lumapit siya sa mga hayop, marahang hinaplos ang makapal na balahibo ng mas malaking lobo. Kaunting tiis na lang, mahinang bulong niya. Paparating na ang tulong. Ngunit hindi nagtagal, nagambala ang kanilang panandaliang katahimikan. Habang lumalalim ang gabi at nagiging matingkad na lilang bughaw ang kalangitan, biglang nanindig ang balahibo sa batok ng mas malaking lobo. Agad itong tumayo, ang mga tainga nito ay mabilis na pumihit,
Tila tinutunton ang isang tunog sa malayo. Ang mas maliit na lobo ay kumilos ng hindi mapakali, naglabas ng mahinang ungol na tila nagtatanong. Ano kaya ang ikinababahala nila? Tanong ni Elena nang may pag-aalinlangan. Unti-unting tumitigas ang kanyang tindig. Mabilis niyang kinuha ang kanyang binoculars at tumingin sa paligid. Inaninag ang dulo ng kagubatan sa kabila ng papalubog na araw. May gumagalaw doon, aniya, pero hindi ko matukoy kung tao o hayop. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang kay Ethan. Baka yung lobong nakita ko kanina, sagot niya, may halong kaba at pag-asa. Bago pa sila makapagdesisyon, biglang tumahol ng matalas ang mas malaking lobo at lumakad palayo mula sa mga kumot, papunta sa labasan ng kanilang kanlungan. Agad humarang si Ethan sa daraanan nito, itinaas ang mga kamay sa mapayapang paraan. Dahan-dahan lang, pakiusap niya, hindi ka pwedeng tumakbo ngayon. Naglabas ng mababang ungol ang lobo, hindi dahil sa galit, kundi sa malinaw na pagkabalisa. Lumingon ito saglit sa mas maliit nitong kasama, pagkatapos ay kay Ethan, para bang pinipilit nitong timbangin ang pagitan ng tungkulin at pag-iingat. Muling bumigat ang damdamin ni Ethan, tila naaamoy ng hayop ang isang pamilyar na presensya, marahil isang kasapi ng kanilang pangkat. Biglang bumuhay ang radyo ni Elena, binasag ang tensyong katahimikan. Elena, may mahalagang balita. Boses ni Bob ang narinig, mabilis at malinaw. May nakita kaming isa pang lobo malapit sa daan. Mukhang mahina, maaaring sinusubukan nitong pumunta sa inyo. Mabilis na nadala ng pananabik si Ethan. Siguradong iyon na yon. Bulalas niya, lumingon kay Elena. Ang pangatlong lobo. Papunta ito rito. Tumingin si Elena sa kanya, bakas ang pag-aalala sa mukha. Hindi natin ito pwedeng hayaang lumapit ng sugatan at mag-isa ng hindi tinutulungan, paliwanag niya. Pero hindi rin natin pwedeng iwan ang dalawang ito. Isang pinaghalong determinasyon at pagkadismaya ang bumalot kay Ethan. Ako na ang pupunta, bigla niyang sinabi. Ikinagulat niya rin ang sariling pagpapasya. Ikaw na ang bahala sa kanila. Baka kabilang yon sa grupo nila. Kumikunot ang noo ni Mia sa pag-aalinlangan. Isa ka lang. Paano kung masyado na itong takot o wala ng pag-asa? Hindi ako magiging pabaya, matigas na sagot ni Ethan, pero hindi ko rin kayang hayaang magdusa ito sa lamig. Kukuhanin ko ang Ranger, ang snowmobile ko at susubukan ko itong salubungin. Napatingin si Elena sa mga nag-aalalang mukha sa paligid. Sige, sagot niya sa wakas, bagamat puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Pero manatili kang nakadikit sa radyo. Kung may mangyaring masama, tawagan mo agad kami. Gagawa kami ng paraan para tumulong. Dali-daling naghanda si Ethan, nagsuot ng maiinit na damit at kinuha ang maliit na first aid kit. Sinuri niya ang gasolina ng kanyang snowmobile, sapat para sa isang mabilis na biyahe basta't hindi siya lalayo ng husto. Magtitingin-tingin lang ako saglit. Kung hindi ko ito makita o lumala ang sitwasyon, babalik agad ako. Tahimik siyang pinanood ng dalawang lobo habang naghahanda at ang mas maliit sa dalawa ay mahinang umungol, waring nauunawaan ang nalalapit na paghihiwalay. Saglit na huminto si Ethan upang haplusin ito sa balahibo. Babalik ako, pangako niya. Sumampa siya sa snowmobile at pinaandar ito, ang makinay umungol sa lamig ng gabi. Habang lumalayo siya, tumahol ang mas malaking lobo. Isang malungkot at matagal na alulong na gumapang sa hangin. Sumasalamin sa tahimik at nagyayelong tanawin. Naramdaman ni Ethan ang ginaw, hindi lang mula sa lamig, kundi pati na rin sa misteryosong ganda ng tunog. Hintayin mo ako, bulong niya sa sarili habang tinatahak ang daan palabas ng kanlungan. Palalim ang takip-silim at ang mahahabang anino ay bumalot sa maniebeng tanawin. Sinundan niya ang mga yapak at pamilyar na mga palatandaan.
patungo sa lokasyong tinukoy ni Bob malapit sa bahagyang nilinis na daan. Nananatili siyang mapagbantay, iniiwasan ang malalalim na tambak ng niebe at madulas na bahagi ng yelo. Ang ingay ng makina ay bumabasag sa tahimik na ligaw na kapaligiran. Sa wakas, may gumalaw sa may kumpol ng mga punong spruce. Pinatay ni Ethan ang makina, bumaba sa snowmobile at kinuha ang kanyang flashlight. Mabilis ang tibok ng puso niya habang maingat siyang lumapit. Sa dilim, lumitaw ang hugis ng isang lobo, payat, pilay at kita na ang mga tadyang sa ilalim ng balat nito. Mahina itong umungol nang lumapit siya. "Hindi ako nandito para saktan ka." Malumanay na sabi ni Ethan, pilit pinapakalma ang lobo. Nakita niya ang parehong takot na nakita niya sa iba pang mga lobo, ngunit ang isang ito ay mas malapit na sa hangganan ng paglaban para mabuhay. "Malapit lang ang pamilya mo. Hayaan mong tulungan kita." Nang hina ang lobo, umalog ang katawan at tuluyang bumagsak sa likuran nito. Napuno ng habag si Ethan habang dahan-dahang lumapit. Bigla, may lumabas mula sa likod ng isang puno ng spruce. Si Bob, may nakasabit na rifle sa balikat. "Dahan-dahan lang," mahinang paalala ni Bob. "Ayaw nating takutin ito." Tumango si Ethan, nagpapasalamat sa suporta. Lumuhod siya sa nagyeyelong lupa, inabot ang kamay sa mapayapang kilos na nasanay na siyang gamitin. Iniisip niya kung mararamdaman ng lobo ang kanyang tunay na layunin o kung matatakot pa rin ito. Inangat ng lobo ang ulo nito at sa mahina ngunit malinaw na liwanag mula sa flashlight ni Ethan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng tahimik na pag-unawaan sa pagitan ng tao at hayop. Bumagal ang pagpatak ng niebe sa paligid nila, na parang ang buong kagubatan ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Dahan-dahan lang, bulong ni Ethan, lumalapit pa ng may banayad na determinasyon. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa bigat ng sandali. Wala siyang formal na pagsasanay sa paghawak ng ligaw na hayop tulad ni Elena, ngunit ginabayan siya ng kanyang habag at instinct. Humampas ang malamig na hangin sa gilid ng kanyang coat, dala ang kanyang amoy papunta sa lobo. Suminghot ito at isang mahina, malungkot na ungol ang lumabas mula rito. Sa pagod nitong mga mata, nakita ni Ethan ang isang saglit na ningning, marahil isang pag-alala sa ligtas na lugar o isang bahagyang pagtanggap sa kanilang presensya. Bago tuluyang bumagsak ang hayop, wala ng lakas upang lumaban o tumakas. Huminga ng malalim si Ethan at maingat na itinakip ang dalang kumot sa lobo. Mahinang nagsalita siya, inaasam na mapawi ang takot nito. "Ligtas ka na," bulong niya. "Ibabalik ka namin sa pamilya mo." Lumapit si Bob, pinagmasdan ang madilim na paligid, alerto sa anumang panganib. "Dalhin na natin ito kay Elena," mahinang suhestyon niya. "Baka ito na ang pirasong kulang sa sagot natin." Tumango si Ethan at maingat na hinawakan ang ulo ng lobo. Nagulat sa gaan nito, isang malinaw na tanda kung gaano na ito katagal hindi nakakakain ng sapat. "Dahan-dahan lang tayo," sabi niya kay Bob. Ang tinig niya puno ng paninindigan. "Ako sa unahan, ikaw sa likuran." Magkasama nilang maingat na inihiga ang nanghihinang lobo sa isang sled, katulad ng ginamit ni Ethan noon para dalhin ang ibang mga lobo. Mahina itong umungol, masyadong pagod para lumaban. Nang matiyak nilang nakapwesto na ito ng maayos, si Bob ang naunang humila ng sled gamit ang kanyang snowmobile, habang si Ethan ay sumunod sa kanyang lumang modelo, ang Ranger. Ang pagbabalik sa pansamantalang kanlungan ay puno ng tensyon at pigil na pananabik. Naramdaman ni Ethan ang kaba sa ideyang ibabalik ang nag-iisang lobo sa iba, ngunit may pag-aalinlangan siya kung paano ito tatanggapin ng grupo. Ang mga lobo ay may komplikadong ugnayan sa kanilang lipunan at walang kasiguraduhan na matatanggap agad ito.
Gayunpaman, umasa siyang magiging maayos ang lahat, lalo na't nakita na niya ang malinaw na koneksyon sa pagitan ng dalawang lobong nasa kanyang pangangalaga. Pagdating nila sa kanlungan, sa ilalim ng langit na may kulay lavender at kahel, lumabas agad si Elena, bakas sa mukha ang pag-aalala at gulat. "Nahanap niyo?" tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Bumaba si Ethan mula sa kanyang snowmobile at tumango ng seryoso. "Mahina ang lagay nito, pero buhay pa," sagot niya. Pinagtulungan nilang ipasok ang sled sa loob ng kanlungan at agad itong nagdulot ng pagkagulat sa iba pang mga lobo. Ang mas malaking lobo ay biglang tumayo at malakas na tumahol. Ang tunog nito ay tumalbog sa mga tarp na dingding. Ang mas maliit namang lobo na nagpapagaling pa ay bahagyang iniangat ang ulo nito, waring litong lumilinga-linga. Maingat na pumwesto si Elena sa pagitan ng bagong dating at ng orihinal na pares, handang makialam kung kinakailangan. Tahimik na bumalot ang tensyon habang dahan-dahang inalis ni na Ethan at Elena ang kumot na bumabalot sa pangatlong lobo. Sa una, mukhang balisa ito, tumatahol at naglalakad paikot. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ng mas malaking lobo, tila may lumiyab na pagkilala sa pagitan nila. Isang mahinang pag-ungol ang lumabas at ang matigas na postura ng malaking lobo ay lumambot mula sa pagiging mapanlaban patungo sa malinaw na pagkilala. Dahan-dahan itong lumapit, inaamoy ang bagong dating habang nakalapat ang mga tainga nito bilang pagpapakita ng simpatya. Ang mas maliit na lobo ay napaungol ng mahina, pilit na bumabangon sa kabila ng nakabalot nitong sugatang mga paa. Tahimik silang nagpalitan ng kilos, walang salitang kailangan. Lumuwag ang buntong hininga ni Elena. Magkakilala sila, tignan mo kung paano sila nagbati. Walang pangil na ipinapakita, walang pagbubuhol ng balahibo. Siguradong galing sila sa iisang pamilya, napansin niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Ethan ang makita ang ganitong malalim at pribadong sandali sa pagitan ng mga ligaw na hayop ay tunay na nakaantig. Tahimik siyang umurong, hinayaan silang muling buuin ang kanilang ugnayan. Sa kabila ng panghihina, dahan-dahang inilapat ng pangatlong lobo ang ilong nito sa kanyang kapatid, isang banayad at emosyonal na kilos. Nanatili ang mas malaking lobo sa tabi, nagbabantay, habang ang tatlo ay sa wakas ay pumuwesto ng magkalapit, isang maliit na pamilyang muling nabuo. Sa kanilang mahihinang ungol at banayad na pagdila sa isa't isa, tila may tahimik na mensahe silang ibinabahagi. Magkasama tayo, nalampasan natin ito. Para kina Ethan at sa grupo, isa itong hindi malilimutang sandali, isang tagpong nagpalabo sa bigat ng kanilang pinagdaanan. "Ginawa mo yon," mahinang sabi ni Elena kay Ethan sabay tingin sa sled. "Kung hindi ka lumabas, baka namatay siyang mag-isa sa niebe." Mahinang umiling si Ethan, pilit pinipigil ang emosyon. Lahat tayo ang kumilos. Wala lang, parang may nagtulak sa akin para gawin ito. Binasag ng kaluskos ng radyo ni Elena ang katahimikan. Dumaan ang boses ni Bob, puno ng pagmamadali. "Pwede nang daanan ng truck ang kalsada. Papunta na kami. Nandyan kami sa loob ng 20 minuto." Agad na kumilos ang buong grupo. Kailangan ng ligtas na transportasyon para sa mga lobo at ngayong buo na muli ang kanilang pangkat, mas lalong naging makahulugan ang kanilang misyon. Inihanda ni Sofia ang mga pampakalma sakaling kinakailangang gawing mas maayos ang biyahe para sa mga hayop. Voluntaryong tumulong si Ethan sa paglo-load ng mga ito, kahit na ang ideya ng paghihiwalay ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nang dumating sina Bob at Sofia sakay ng isang matibay na sasakyan, maingat nilang inilipat ang tatlong lobo sa maluluwag at walang lamang kulungan. Pinakamalakas ang paglaban ng bagong kasapi,
Ngunit kalaunan ay kumalma ito sa pamamagitan ng banayad na pagpapahinahon at kaunting pampakalma. Sa loob ng mga kulungan, nanatiling nakatingin ang magkakapatid sa isa't isa sa pamamagitan ng bakal na lambat, at sa tingin ni Ethan, ang kanilang mga tingin ay puno ng tiwala at pagtanggap. Parang nauunawaan nila na ito ay isang hakbang patungo sa paggaling. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga ilaw ng sasakyan, tumayo si Ethan sa tabi ni Elena. Pinapanood si Bob habang sinisigurong maayos ang mga kulungan. Kumikinang ang niebe sa ilalim ng kanilang mga paa, tahimik na nakasaksi sa isang tagumpay na may kasamang lungkot. Maaari mong bisitahin sila sa sentro, alok ni Elena. Kailangan pa nila ng oras para makarecover at makibagay. Pero kapag handa na sila, pakakawalan namin sila pabalik sa kagubatan. Tumango si Ethan, pilit nilulunok ang bumibigat na damdamin sa kanyang lalamunan. Gusto ko yon, sagot niya, mabigat ang boses. Kailangan kong makita silang malaya sa tunay nilang tahanan. Ngumiti si Elena ng banayad, at sigurado akong matutuwa rin silang makita ka. Umugong ang makina, sinag ng mga ilaw nito ang nagdidilim na paligid habang nagsimula ng gumalaw ang sasakyan. Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Ethan, halo ng ginhawa, pasasalamat at matinding pangungulila sa kanilang paglisan. Ngunit tiniyak niya sa sarili na ito ang pinakamainam na kinahinatnan. Isang pamilyang muling nabuo, may bagong pagkakataon sa buhay. Habang lumalalim ang katahimikan, marahang ibinulong niya ang isang taos-pusong pamamaalam sa mga lobo. Iniisip ang kanilang maiinit na hiningang bumubuo ng hamog sa malamig na hangin, ang tibok ng kanilang mga puso na kasabay ng hindi napapasukang mundo ng kagubatan. Pagharap kay Elena, bahagya siyang ngumiti. Salamat, Anya, sa lahat. Hinawakan ni Elena ang kanyang braso bilang tugon. Hindi, salamat sa iyo dahil binigyan mo sila ng pagkakataon at pinaalala sa amin kung bakit namin ginagawa ito. Matapos umalis ang mga lobo, tila masyadong tahimik ang mga sumunod na araw para kay Ethan. Ang dating pamilyar na tunog ng mahihinang ungol at maingat na hakbang sa kanyang kubo ay napalitan ng malalim na katahimikan ng Alaskan wilderness. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na puno ng kalungkutan. Sa halip, ito ay may dalang kapayapaan at layunin. Sa mga gabi, madalas siyang tumitig sa abot-tanaw, inaalala ang mga sandaling kasama niya ang tatlong lobo, mula sa una nilang pagkikitang puno ng takot hanggang sa dahan-dahang pagbuo ng tiwala at sa makapangyarihang muling pagsasama na di inaasahang naglapit sa kanilang lahat. Alam niyang ligtas na ngayon ang mga lobo sa Wildlife Center ni Elena at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Naniniwala siyang sa tamang pangangalaga at panahon ng paggaling, malaya silang maggagala muli sa makakapal na gubat ng kanilang tahanan. Tapat sa kanyang pangako, regular na nagpadala si Elena ng mga update. Madalas niyang ipadala ang mga litrato ng mga lobo habang nagpapagaling sa isang malawak na kulungan kung saan naliligo sila sa sikat ng araw at masayang naglalaro sa niebe. Ang paa ng mas maliit na lobo ay unti-unting gumagaling at ang mga benda nito ay dahan-dahang inaalis. Ang pangatlong lobo, na dating butot balat at mahiyain, ay unti-unting bumabalik sa lakas nito. Ngunit ang pinakamahalaga, mas matibay na ngayon ang kanilang ugnayan bilang isang grupo, isang pamilyang mas buo kaysa dati. Madalas, isipin ni Ethan ang araw ng kanilang pagpapalaya. Iniisip niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gilid ng kagubatan, pinapanood silang muling lumaya, malakas at nagkakaisa, marahil sa huling sandali bago sila tumakbo sa kalayaan.
May isa sa kanila na titingin pabalik, isang saglit ng pagkilala sa taong nagbigay sa kanila ng init at pagmamahal sa panahong kailangan nila ito. Kung ang kwentong ito ng di inaasahang kabutihan at muling pagsasama ng isang pamilya ng mga lobo ay nakaantig sa iyo, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Nakakita ka na ba ng koneksyon sa pagitan ng isang tao at isang ligaw na hayop na nagbago ng iyong pananaw? Ikinagagalak naming marinig ang iyong kwento, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at abangan ang iba pang kwento na nagpapakita ng di matutibag na ugnayan na nag-uugnay sa ating lahat. Mula sa nagyayilong ilang hanggang sa ating sariling mga bakuran, ang mga kilos ng kabutihan ay maaaring magdulot ng mga himala sa pinakahindi inaasahang mga lugar.